Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Adi Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Manigong bagong taon! Happy New Year mga kapadayon! Kamusta ang celebration ninyo ng bagong taon? Sigurado akong ang saya ng pagsama-sama ng mga pamilya at siguradong kayo ay naganda para sa mga hinaharap na mga mangyayari para sa bagong taon na ito. Dahil nga bagong taon ngayon, dito sa ating programang Padayon, siguradong meron kaming mga bago at kabang-abang na ihatid sa inyo dito sa aming programa para sa inyo lamang mga kapadayon. O mga partners, Happy New Year! Kamusta ang bagong Happy taon New natin? Year mga partners! Yes, mga partners, dahil bagong taon, kayo, kamusta ang mga naging bagong taon ninyo, mga partners? Kaya naman, partner, syempre kapiling ang pamilya, kaya sana tuloy-tuloy, kapiling forever. Gayon din mga partners, sama-sama kami ng aking mga kapatid dahil birthday ng aking kapatid noong isang araw. At syempre kasama ko ang aking buong pamilya na ako napakasaya. Yun, kaya mga partners talagang tunay na masaya pagsama-sama ang pamilya. Kaya mga kapadayon ngayon, patuloy na magsama-sama tayong kayong magkakapamilya at sabay-sabay kayong manood ng ating programang Padayon. Dahil ngayong araw na ito, marami kaming bagong inihanda para sa inyo. So mga partners, ano ang mga bagong aabangan ng ating mga kapadayon? Mga partners, mga kapadayon, abangan nyo ang ating episode sa araw na ito dahil meron tayong isang malaking pasabog. Ito na nga guest natin ang isa sa mga inaabangang drag queens ng bansa, ang nag-iisang si Didi Marie Holiday sa aking kaunahang one-on-one sit-down interview. Syempre mga partners, mga kapadayon, dahil ngayon ay bagong taon na, New Year. Ngayon, aalamin natin ang kapalaran natin ng astrological predictions for 2021. Parteng-parte yan ng ating kulturang Pilipino. Aalamin natin lahat ng yan mula kay Ginoong Rene Vizquera. Yun, at syempre, mga kapadayon, tuloy pa rin ang ating segment na Sining Inspirasyon. Pero bago natin umpisa ng isang hapon na puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon,
ay inaanyayahan namin kayong magsumite ng inyong mga nominations para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. At inaanyayahan din namin kayo na magsumite ng inyong entries ng inyong nomination para sa Order of National Artist Award dahil ito ay extended until February 28, 2021. Para sa kailangang malaman, halina't panoorin ninyo ang maikling patalastas na ito. Ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001 upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng GAMABA Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya't habol-habol na habang may time mga kapadayon at mag-submit na ng inyong nominations para sa GAMABA at sa National Artists Award. Samahan nyo kami sa loob na isang oras sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Bank Manager sa umaga, sa gabi isang Queen Diva. Sa isang napaka-espesyal na episode ng Padayon, malalaman natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang peluka at kolorete. Tatana't ating pasukin ang makulay na mundo ng mga karerista o drag queens dito sa Padayon. Kaya naman mga kapadayon, huwag nating patagalin pa. Kasama natin ang isa sa mga celebrated icons ng LGBTQ community dito sa ating bansa. At proud akong tawaging isa siyang kababayan mula sa Quezon Province at isa ring kaibigan. Ang Pioneer Resident Diva mula sa O-Bar, Philippines. Live dito sa Padayon. Drag Queen Diva Extraordinaire, si Didi Marie Holiday. Hi, Di! Hi, Renee. I missed you. Kumusta ka? I miss you. 13 years 13 years. Nung huli since tayo we last nakita. met. Alam niyo mga kapadayon, magkaibigan kami ni Di 13 years ago. May kwento ko lang, if you Sige, may sige. allow. Of course. Kami ay miyembro ng fans club o supporters ng first Philippine Idol na isa ring taga Quezon Province, taga Lucena, kababayan ko, Yes. ang minamahal nating si Maureen Mau Marcelo. Na-miss ko na rin. Didi, so ang tanong ng bayan ng ating mga kapadayon, paano ka ba naging isang drag queen? Nagsimula talaga to 10 years ago sa Malate, sa O-Bar, of course, kung saan ako nagsho-show ngayon. Nagsimula ako bilang customer. Pero bata pa lang talaga ako. Matagal na akong may, sabihin nating obsession sa mga diva,
sila Whitney Houston, Mariah. Tapos, nakakapanood ako ng mga pelikula tungkol sa mga drag queens. Pero never pa akong nakakita in the flesh. So, nung nasa Obar Malate kami, sayaw-sayaw, party-party, ganun. Siyempre may mga inumin. Tapos biglang namatay yung ilaw, namatay din yung music. Kasama ko yung ex-boyfriend ko noon. Sabi ko, ano nangyayari? May brown out ba sa Malate? Bakit ganun? So, na-surprise. Sabi ko, ano kaya to? Biglang tumugtog yung Shake Your Groove thing. Nabuhay yung mga ilaw, tapos may mga light effects na. Tapos may lumabas na 3 drag queen. Si Eva Papaya, si Letlet Baltazar, tsaka si Miss Janet. Tapos nagpa-perform sila. Siyempre naloka na ako kasi nakikita ko lang sila sa mga pelikula dati. Tapos naiintriga ako kasi parang ang saya-saya naman noon, ang gaganda ng mga damit, napaka-glamorosa. Tapos ako batang bading lang. Hindi So pa naisip makapag-out. mo, parang Sabi kaya ko, mo rin. Kaya ko rin to, gusto ko to. At the time, yung ex-boyfriend ko, supportive naman kasi pag nanonood kami ng mga music videos ni Beyonce, Britney, sinasabayan ko yung mga sayaw. Tapos sabi niya, babe, kaya mo rin yan. So, kinaibigan ko yung mga drag queens doon. At Tapos sinubukan ako, mo. pwede ba mag-audition dyan? Paano ba mag-audition? Meron ba akong kailangan bulahin, ligawan, kahit may boyfriend ako, para lang makapag-audition? Tapos, yung mga may-ari, binigyan nila ako ng schedule to audition. Sabi kasabay akong 3 noon na mag-audition, so 4 kami. Ayun, nakuha naman ako. Wow. In So mula na fairness. nag-perform ka na sa Obar Malate. Hindi, ito pa yon. May bagong branch sila that time sa Obar Ortigas, sa Home Depot. Wala pang customers, pero doon ako inassign at that time. As in, gabi-gabi, konti lang yung customers, hanggang lumaki at nakilala yung branch sa Ortigas. Pero nagsaset pa rin ako sa Malate. So yung mga dati kong napapanood lang na nagpa-perform, kasamahan ko na sila ngayon. So dream come true na rin So siya. talagang pioneer ka ng Obar sa Ortigas. Yes. Yun na-say. Over baby talaga ako. Yun yung tawag sa amin. Actually, ikaw ang superstar doon, I should say. Oh, hindi naman. Meron namang mga mas maniningning pang tala sa akin. So Didi, ano nga ang naging reaction ng pamilya mo at mga katrabaho na mula sa pagiging banker at kilala ka nga na si Dennis na kailangan kong paulit-ulit na sabihin kasi doon kita nakilala, naging si Didi Holiday ka. Yes. Yung mga katrabaho ko muna, supportive naman sila kasi luckily, mga bading din yung mga friends ko sa office. So, customers din sila nung bar. So, syempre, pag nagpe-perform ako, sobrang saya ko na andun sila kasi sobrang supportive. Tsaka chini-cheer talaga nila ako. Tapos yung family ko naman, nagulat sila kasi ang alam lang nilang tatrabaho ko sa Manila. Tapos nagulat na lang sila nung nagkaroon ako ng Facebook account as my alter ego, Didi Holiday. Pero supportive pa rin kasi konsentidor yung mami ko eh. Nakapanood na siya sa Obar. Hindi pa, wala pang opportunity. Yung mga sisters ko pa lang nakapanood na. Yung parents ko sana, dream ko yan na mapapanood nila ako ng live. Sana last birthday show ko no March kaso na-cancel because of the pandemic. Balita ko nga dapat March 14 ang birthday mo at Yes. yun na yung iyong malaking celebration kaya lang Yes. nag-lockdown. Biglang nag-lockdown. So, nag-general rehearsal na kami. May costumes na, music, choreography, gumastos na ako ng bonggang-bongga. Hindi ko na nabawi kasi biglang hindi natuloy kasi may lockdown. Baka mamaya, nagpa-perform ako sa stage, hinuhuli na kami ng mga pulis, di ba? So, ganun yung Talking nangyayari. about your being a banker at the same time a drag queen, mahirap bang balansehin? And was there ever a time na kinailangan mong pumili sa dalawang trabaho? Wala pa namang ganong pangyayari na kailangan kong pumili between working and then performing. Hindi naman. Actually nga, kapag may mga events sa office, lagi akong kinukuha mag-intermission number. Tapos free. O, di ba? Okay lang naman yun. At least nakakontribute ako sa engagement activities sa office. Pero yung kung nababalanse ko siya, oo naman, nakakapagod. Pero kung yung ginagawa mo kasi, mahal mo, if it's your passion, it doesn't matter kung napapagod ka masaya kasi. So parang wala akong pahinga. Monday to Friday, magtatrabaho ako sa opisina. Tapos every weekend, magsha-show ako. Minsan actually nagli-leave ako sa office for a few days kapag meron akong mga malalaking racket.
Kasi, I gotta pay the bills. Mas malaki ang racket sa Minsan. pagiging drag queen. Oo naman, malaki yung rackets. Pero yung regular shows, sakto lang. Pero masaya talaga siya eh. I actually started doing it for free almost. As in, minsan nagsishow ako para lang may tips. Payag ako kahit walang talent fee pag hindi ako nakaschedule sa gabi na yun. Kasi mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Ayan mga kapadayo, nalaman na natin, nakita natin ang kanyang buhay bilang isang banker, isang corporate king, at isang diva queen sa gabi. Gusto nating malaman ng plan later. Pero ngayon, parang, naku, balita ko ha, magtatransform ka daw bilang isang queen diva sa ating programa. Yan ang inaabang natin mga kapadayon. Of course. Pero may challenge ako sa'yo. Naku. Kailangan magta-transform ka rin. Nako, Oo, ang tagal nating hindi nagkita. So gusto kong ma-experience mo yung nai-experience ko every time magtra-transform ako into Didi Holiday. alam mo di, 3 beses pa lang yata ako nag-ayos ng isang babae. Hindi yung drag ha. Parang sa, Destiny Rose ang emote. Yung mga Christmas parties namin. Nang usong-uso yung Destiny Rose. Pero syempre dahil kaibigan kita, na-miss kita, at espesyal ang ating mga kapadayon bilang ito ay ating year opener episode dito sa ating programa. Bakit hindi? Kung yun ang sinabi ng ating kapalaran. Yes. Lit. Roll up to the party. 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 Ano na lang yung isang sandali na makatikim ng pagmamahal matapos ang luhang ipinagpalit. Ang sandali di naman magtagal, ang yakap mo'y hahanap-hanapin. Akala ko ang mundo na ay akin, ngunit hindi pala ganyan. Kay bilis makalimutan na minsan ang minahal ay ako. Ano na lang yung kaunting pasakit, kung katumbas ay pagmamahal. Pag-ibig mo ay aking langit, kahit buhay ko ay handang isugal. Ang tinig mo'y aking aawitin, habang ako'y kakailanganin. At kung ako'y iyong saktan, tumay gagawing dahilan, pagkat minsan ang minahal ay ako. Ang lingap mo'y hanap-hanapin sa entabladong minsan ay sa akin. At kung ako ay malimutan kahit sa awit ko man lang
Wow, mga kapadayo, isang masigabong palakpakan naman para sa nag-iisang Miss Didi Holiday. Thank you. And of course, palakpakan din for Miss Queen Charot Maharot. Thank you, Didi. Welcome to Wow. your launching. I know, Bago right? ka ng career. Correct. Drag queen sa gabi, cultural worker sa umaga. Diba? Pero Didi, grabe yung ginawa mong transformation sa akin. Talaga namang once in a lifetime ang ginawa mo. Paki-explain ng buong process. Siyempre, unang step, kailangan fresh na fresh ka. So make sure to hydrate and get enough sleep kasi hindi kakapit yung makeup pag wala kang tulog. And then, yun, start tayo sa pagbura sa buong mukha niya para makagawa tayo ng bagong forma. Ganon. Tapos yung buhok, kailangan exaggerated. Hindi yung basta normal lang na buhok na nakalugay. Kailangan exag. Drag queen tayo. Dapat world class. Ganon. Tapos syempre, yung mga pananamit, it's extra exaggerated, extra sequins, extra fur, pero syempre fake fur lang. We love animals. Okay? And then, pearls. I'm not sure kung fake yung pearls mo though. Charot lang. And then, what's important there is kailangan yakapin mo yung alter ego mo. Huwag yung 50% lang yung bibigay mo. Hindi. Dapat 200%. Kung gagawin mo siya, kailangan gawin mo siya ng bonggang-bongga. Wow, talaga naman napaka-generous mag-share ni Didi. Alam mo, Didi, habang ginagawa mo yung aking makeup kanina, talagang nakita ko yung generosity mo as an artist dahil talagang binigay mo sa akin yung the best ko na maaaring gawin ko as a drag queen for my look. At syempre, kanina tinanong na rin kita kung kumusta naman ang investment mo sa mga wigs at sa mga damit. Actually, pinakamahal na investment talaga, wigs. Kasi kung gusto mo na mukha kang mamahalin, mukhang sosyal, mukhang pangmalakasan na sinasabi nila, sa wigs ka talaga mag-i-invest. Kailangan yung wigs mo, sana lace front kung afford mo. And then, kailangan styled. Like this. Nakaset na siya. Hindi yung parang pang bruha. No. So invest ka sa wigs and then, syempre, kailangan nice ka. Kailangan your attitude is nice kasi kapag mabait ka, makakahiram ka ng mga gamit sa mga sister drag queens mo. Wow. Very important yan. So kanina habang ginagawa mo ang aking look, ang aking makeup, meron ka bang peg na gustong ma-achieve for my look or bigla na lang lumabas yung ganitong look? Bigla na lang lumabas. Pero marami nagsabi na medyo cherry pie Pikachu daw yung lumabas. Pero hindi ko sinasadya yun ha. Kasi siguro yung shape ng face mo tsaka ng eyes, parehas na. So in-enhance ko lang. Wow. At ikaw naman, ang look mo for today? Ano lang? I just woke up. Ganun. Woke up like this. Ito nga naka-bathrobe pa ako. Ganun talaga ako matulog. Wish ko lang. Nako, Didi, ito na ang tanong ng ating mga netizens. Paano ba maiilarawan si Didi sa iyong mga fans? So, Didi Marie Holiday is my alter ego. So, siya yung isang diva. So, compared sa pangkaraniwang sarili ko, yung kung wala akong makeup, mas confident, mas may lakas ng loob, and mas sigurado siya sa gusto niyang gawin. Isa siyang modelong mamamayan, isang butihing may bahay ng mayor ng Pasig. Ako naman, butihing may bahay ni Yorme ng Maynila. Diba? So, medyo may pagkamukhang first lady talaga si Correct. Didi. Yun yung peg niya. Pero at the end of the day, isa siyang ulirang ina sa kanyang mga drag daughters. Wow! At para sa yung look for today, gaano katagal ang ginawa mong makeup transformation? Sobra ng konti sa isang oras kasi nagmamadali na yon. Actually. Pero kung talagang may time ako, mga 2 hours, pulidong-pulido na. Eto, medyo rush pa tong look na to. Ito yung I woke up like this nga na look. Ganun lang yon. At ano naman ang tips mo para sa ating mga kapadayon na gustong maging drag queen katulad mo? Una sa lahat kasi, kung gusto mo maging drag queen, kailangan gagawin mo siya ng 100%, maybe 200%. Hindi pwedeng gusto mo lang magdamit babae. Kasi behind the makeup, the glamour, is a different person. It's really someone else. It's someone na masasabi mong a separate entity from who you are. So kung gusto mong mag-drag queen, kailangan handa ka talaga dahil hindi ito madali. Akala nyo puro glitter, puro makeup, puro kagandahan, pagiging glamorosa.
Kabilang po dito ang diskriminasyon na maaari mong maranasan dahil magbibihis ka na hindi naaayon sa iyong binigay na kasarian ng pinanganak ka na sinasabi nila. Pero ang mahalaga dito, once you embrace your other drag persona, it's very liberating. It feels like being free again. At syempre, paano ba nag-a-adapt ang mga drag queens ngayong sarado ang mga live events, mga lugar kung saan nagtatanghal nga ang mga drag queens? Actually, it's very difficult. Ako yung unang biktima ng pandemic. Kasi it was my birthday show, supposedly, my yearly concert. March 14th yung schedule ng birthday concert ko for this year. Tapos biglang in-announce na March 15th, midnight, magla-lockdown. So, habang nag-general rehearsals kami, ready na lahat, costumes, choreography, may food na, sold out na rin yung tickets, biglang boom, cancel on the same day. Tapos, sobrang sakit. Pero naisip ko, may bago naman tayong platform, which is social media at yung mga apps natin, like yung mga Zoom apps, and all the other meeting apps, even Skype, pinapatulang ko yan. So, nagsishow kami ngayon online. Andyan yung mga organization na binuo ng mga sister drag queens ko rin. First, yung Spaces Manila. Meron silang ongoing Next Drag Superstar for Filipinos contest na ongoing online. Meron ding The Drag Playhouse na binuo ni Eva LeQueen. Ito naman yung nagbibigay ng opportunity sa mga drag queens na makapag-show. Gabi-gabi on a different queens every night naman yung nangyayari para lahat may chance na makapag-share ng art nila and at the same time magkaroon ng income. Kasi dahil sarado ang mga bars, isa talaga ang mga drag queens sa sobrang naapektuhan ng pandemic na ito. Didi, actually, isang confession. This is my very first time na magsuot ng ganito kabonggang wig. At yung makeup na ginawa mo for me is also my first time. Oh. And a national international platform online, it's also my first time to come out in a long gown designed by Closet's very own and Padayon's very own Sir Norman Peña Florida. Wow! With my shoes na 4 inches. Also my very first time. Actually, hindi ko alam kung ang magiging reaction ng aking mga kapatid at mga pamangkin kapag napanood nila ang Padayon sa hapong ito. Pero ang tanong ko nga ay eto. Sa tingin mo ba with this transformation from Rene to Queen Charot Maharot ay pasado ba? Pasadong-pasado, syempre. Yay! Talaga napadlukso Ang ako ganda-ganda mo kaya. with my 4 inches shoes. Thank you, Didi. So ano yung pakiramdam? Nung Actually, buong-buo na, ano yung una mong naramdaman pagtingin mo sa salamin? Unang-una muna, it's a dream come true for me. Na sabi ko nga, isa kang elusive dream to become a Didi Marie Holiday. Sa Facebook, nakikita kita that you're being admired and you inspire a lot of people by being a drag queen. And talagang ni-request ko to sa aming programa na I want this makeup transformation, this persona and alter ego transformation. And you made this dream a reality today. Oh. So, lots of love, hugs, and kisses from 6 meters apart, Didi Holiday. You're Pero welcome. para sa'yo, Didi, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging drag queen at ng isang Didi Marie Holiday? Ano ba kasi yung drag talaga? For me kasi, drag is an intersection of different kinds of visual arts. Ang isang drag queen kasi, in charge siya sa beauty, looks, costume, hair, even performances, concept, music, lights. One-man show talaga yung pagiging drag queen. So kasama dyan ang fashion, kasama ang theater, kasama rin ang politics because dressing up like this is very political because drag is political. So being a drag queen, it is risking your life out there to express who you are and to dress up and to perform and to entertain, but at the same time, be artistic about it. So that's what a drag queen is. Wow naman. Very well said. Candidate number 1, And Miss I Didi thank Marie you. Holiday. At syempre, para sa ating mga kapadayon na gustong sumunod sa yapak mo, ano ang iyong mensahe para sa kanila? Huwag matakot. Hindi pwedeng pagdadrag mo sa unang try mo, maganda ka agad.
it's a trial and error pa rin until mahanap mo yung sarili mong style, yung sarili mong boses, and make sure kapag nagpa-perform ka, kabisado mo yung kanta, namnamin mo yung lyrics, mag-aral kang mag-makeup, marami diyang tutorial. Napakapalad nyo ngayon. Kasi nung nagsisimula ako, magazines at TV shows lang ang reference ko. Wala pang YouTube noon nung nag-start akong mag-drag. Ngayon, ang dami niya ng tutorial. So, maaari na kayo magkaroon ng research. And lastly, lagi kong sinasabi to sa mga anak-anakan ko, you have to be kind to your sisters and you have to be original. Wow naman. And with that, 1,000,000 pasasalamat ngayong bagong taon sa nag-iisang si Ms. Didi Marie Holiday. Thank you. May isa lang gustong sabihin, no? Nung una tayo nagkakilala, iniidolo natin yung mga diva, di ba? So ngayon, naisip ko, tayo na yung divas. So sana tayo na rin yung iniidolo ngayon. Definitely, NDD, maraming salamat for making my wish and my dream to become a diva for a day and to become the full-fledged Queen Charot Marot. Welcome to your launching! Makulay, masaya, kapanapanabik na eksena. Yan ang mga inaabangan sa ating mga Queen Divas. Ngunit sa likod ng pagsabak sa entablado, hindi lamang corona ang hangarin ng mga tinitingalang reyna. Sapagkat para sa mga karerista, ang pagyakap sa sariling katauhan ang tunay na premyo ng paghihirap. At sa entabladong buhay, kung tawagin, may wig man o wala, tuloy ang pagrampa ng mga reynang wagi sa likod at harap ng kamera. Ako, si Queen Charot Marot. At ako naman, si Didi Marie Holiday, darling. At ito ang Padayon! Bagong taon sa gitna ng pandemya, ngunit tuloy-tuloy ang pagbibigay namin ng makabuluhang istorya. Kwentong pag-asa ng mga Pilipinong artistang tampok namin ngayong hapon, ating pakinggan at ating hangaan. Dito lamang sa Sining Inspirasyon. Hi Padayon! Ako nga pala si Laurent Mercado. Isa po akong theater actor. May mga theater group na ako na nasalihan. Isa na dito is yung Silver Stage Production. Also a TV actor under ng Light of Life Talent Management. Yan. I'm also a commercial model, a brand ambassador, and I do teach ang dancing sa mga kabataan. Siyempre para mas matutunan nila at mas ma-excel nila ang mga kanilang talento sa larangan ng sining. Ako din bilang isang individual at alagad ng sining, affected sa nangyari. May mga cancel na show ang nangyari sa amin, sa teatro, sa TV, lahat yun na-cancel. So yung source of income ko is nawala lahat. So yun. And also bilang isang presidente ng isang organisasyon, yung Tanghalan Mandaluyong, lahat ng proyekto namin na naka-line up ay na-cancel. Kailangan namin pagdaanan to, syempre para din na maranasan natin kung ano ba yung plano ni Lord sa atin. Paano ko ito tinanggap? Actually, hindi ko talaga matanggap na ganito na yung nangyayari, ganito na yung sitwasyon. Pero kailangan natin magpatuloy at lumaban sa buhay. Bilang isang theater actor, nag-shift into online seller yon. Nagbenta kami or nagbenta ako sa online ng mga pagkain, ng mga kung ano-anong produkto para matustusan yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Yun yung isa sa mga naging income ko. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang aming TMI Cares COVID-19 Relief Operation. As of now, pang ilang wave na namin to, marami na kaming nasuportahan, kaya I would like to take this opportunity din para pasalamatan ang mga sumuporta sa aming proyekto. And also, nagpatuloy pa din ang aming palabas, yung Jesus Nazareno, which is dapat is noong April pa, kaya lang since nagkaroon ng pandemic, na-cancel lahat, through FB Live. Siyempre, sinunod namin yung mga protocols about to sa miracles at mga pagpapagaling ng ating Panginoon na si Jesucristo. Ang mga natuklasan ko sa sarili ko ngayong panahon ng pandemya ay isa na rito yung kaya ko palang tumulong kahit na sa ganitong panahon ng krisis, kaya kong tumulong sa mga kababayan natin. Siyempre kung kaya ko, kaya nyo rin, kaya kung marami tayong magtutulungan, magiging maayos at magiging maganda tong kinakaharap natin.
At matatapos din to, ipagdasal lang natin. Lahat ng to ay may dahilan kung bakit nangyayari. So ipagdasal lang natin na someday or soon matapos tong kinakaharap nating pandemya. Gamitin nyo tong panahon na to. Huwag nyo sayangin tong panahon na bawal lumabas, nasa bahay lang kayo. Gamitin nyo tong panahon nito para mas palawakin pa ang inyong mga kaalaman. Siyempre yung paglabas natin at pag naging maayos na ang lahat ng pinagpagura ninyo during the pandemic time ay may ilalabas natin kapag naging maayos na ang lahat. So, thank you so much and God bless everyone. Ang araw, ang buwan, ang mga bituin ay mga penomena sa langit na may malaking impluensya sa pang-araw-araw na buhay nating mga Filipino. Kahit pa noong panahon pa ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila, ay naging gabay na nila ang mga ito sa kanilang mga ritual, paniniwala at mga tradisyon. Hanggang sa modernong panahon, kasabay ng pagpasok ng mga impluensya mula sa kanluran at silangan, buhay pa rin ang pag-aaral at pagsusuri sa galaw ng mga planeta at mga talampad sa kalangitan. Binibigyang linaw at kahulugan nito ang iba't ibang mga pangyayari sa ating mundo, maging ang kapalaran nating mga tao. Tuwing sumasapit ang bagong taon, ay mas nagiging bukas tayo mga Filipino sa mga prediksyong hatid ng iba't ibang eksperto sa dibinasyon. Ngayong hapon, titignan natin ang isang aspeto ng pagsilip sa ating kapalaran ayon sa mga bituin at planeta, ang astrolohiya. Mga kapadayon, ang ating makakakwentuhan ngayong araw ay ang Editor-in-Chief ng Women's Journal na isa ring batikang astrological researcher. Narito po si Ginoong Rene Bisquera. Magandang hapon, Sir Rene. Magandang hapon, Ferdy. Kumusta po ang magandang hapon, sir? Kumusta po ang bagong taon natin? Tulad ng mga nakaraang taon, we look forward to a good year, another good year, because yun naman ang takbo ng lahat ng ating buhay. Kailangan pataas ng pataas. Walang pababa. Yes, speaking of takbo ng buhay, syempre excited ng ating mga kapadayon tungkol sa mga predictions ngayong bagong taon. Sir, sigurado itong bagong taon, marami kang mga nakikita at mga prediction, no? Tungkol dito sa ating astrology. So sir, kailan po nagsimula ang interest ninyo sa astrolohiya? Mula ng 1967, pagkatapos ko ng high school, ay nahilig akong magbasa ng horoscope. Horoscope pa mga tawag kasi nun. Sa mga dyaryo at magazine. Nasundan pa nung madiskubre kong ang dami palang librong mababasa tungkol sa astrolohiya. Lalo naging maigting ang interes ko nung madali palang umorder ng astrology books from New York, London, India at Australia. Siyempre, ang unang ginawa ko ay ang chart ko. At noong ko nakita ang mga bagay at pangyayari na posible na mangganap sa aking buhay. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kapadayon na nanonood, ano po ba ang astrolohiya? At bakit kinoconsider po ito na susi ng pagkaalam natin ng ating kapalaran bilang mga nilalang dito sa mundo? At ano po yung kaibahan nito sa iba pang uri ng dibinasyon tulad ng cartomancy, o yung mga pagbabasa ng mga cards, at palmistry, pagbabasa naman ng kapalaran sa pamamagitan ng ating palad? Ganito yan, Ani. Ang astrolohiya ay isang bahagi ng sinauna. So, it's an ancient body of knowledge tungkol sa tamaka, sa buhay ng sangkatauhan, at kakaigibat nito ang pagtingin sa posible again na mangyayari o magaganap sa bawat ating buhay base lamang sa posisyon at relasyon ng mga bituing araw at buwan at ng 8 pang ibang planeta. Ang galaw nitong mga celestial o cosmic bodies ay may malaking impact sa ating love life, work life, at lahat ng bagay in between. Astrolohiya ang magsasabi kung ano ang tingin at forma ng ating mga sarili, kung ano ang ating pagkakakitaan
ng yaman kung paano makikipag-communicate sa ibang tao, kaibigan, kakampi o kaaway. Ang astroloya ay maituturing na susi upang malaman ng tao ang kanyang kapalaran. Sa astroloya ay maaaring magkaroon ng larawan ng buong buhay ang isang tao. There are many ways to divine the future. There's tarot card reading, palmistry, yung kapalaran ay binabasa sa linya ng iyong mga palad. Numerology na tulad ng astrology ay nakabase sa birth date. Nandiyan din ang Chinese astrology o yung tinatawag ngayong feng shui. Advantage din ng astrology, whether Western or Chinese, ay ito ay mga nakabase sa solid or reliable astronomical scientific platforms like the calendar. Ang astrology kasi ay may, at ang sister science na astronomy, ay may kalendaryo na tinatawag na ephemeris, which contains the degree by degree position of all the stars as they move in the galaxy. Sir Rene, marami po sa ating mga Filipino ay patuloy na ginagamit ang kanilang horoscope bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ano ho ba ang mga mahalagang dapat malaman ng ating mga manonood tungkol rito? At saka meron po bang mga common misconceptions o maling paniniwala tungkol dito? Ang pinakamahalagang dapat malaman natin ay ang astrolohiya ay gabay lamang sa pagbiyahe natin sa tinatawag nating buhay. Alalahanin natin ang sabi ng mga astrologers noong araw na ang mga bituin, the stars do not compel. At most, it is only a guiding light, and astrology considers that we have a will, nagsisimula lahat sa atin, na nangingibabaw sa lahat ng ating aktibidades. Lahat tayo ay may utak at puso kasi na gawin ang nakikita nating karapat-dapat lamang sa ating buhay. Depende sa galing ng iyong kinonsultang astrologer, ang chart mo ay dapat magpaliwanag o maipaliwanag ang iyong nakaraan o pinagdaanan. At ang iyong hinaharap o future naman na isang magiging malaking tanong sa kasalukuyan. Kung ano ang mangyayari sa iyo, di ba? Lagi mong tinatanong halos araw-araw kung ito na ba, ganito na ba, gano'n na ba. Now, dito papasok ang tingin ng marami na ang astrology ay isang hula at ang mga astrologers ay manghuhula lamang. Maaring tama ang konsepto na yan na ang astrology ay isang hulaan lamang, pero tama rin ang konsepto na ang astrolohiya ay ang pinakamalapit na tuntungan ng ating katotohanan. Because astrology represents our physical and mental bodies. Practically, ang tawag dyan, our individual identities, or in short, ID. We have a cosmic ID, and astrology gives us that ID. Sa astrology, alam na kung nasaan ka lagi at posibleng hanggang forever. Wow, di ba? Sa astrology, may forever. At tandaan na ang astrology ay tulad ng ibang kalaman ay napag-aaralan. Sa mundo natin, walang ibang dapat mag-aral ng buhay at matuto dito kundi ang ating mga sarili. In this life, we are the only and best students and masters of our individual lives. Sir, curious po ako, ano po ang birth chart? At ano po yung pwede nating makita o malamang mga kaalaman tungkol sa ating buhay? Magandang tanong, Ani. Ibig ko lang tanungin ikaw kung ano ang birth date mo para gawin kitang ehemplo sa sagot na sa tanong mo. Okay, August 15. Bulong mo na lang yung year. Yung year. Okay. Sige. Okay.
ito ang dapat nating tandaan sa astrology na ang isang nagpapabasa ng kanyang astrological kapalaran na tayo, katulad mo Ani, ikaw ay pinanganak noong August 15, which means na ikaw ay isang Leo. Pero ang sa astrology, ikaw ay hindi lang isang Leo. Ang Leo ang lamang sun sign na tinatawag. Sun sign. Yung, kumbaga yung mental body mo, ang Leo. Yung nasa isip. While you are a Leo sun sign, you also have the moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and so forth and so on The other in your planets. chart. Kasi ang chart ay tulad ng mundo, bilog. Bilog nga ang chart natin. Ang ibig sabihin, bawat isa sa atin na merong na ipinanganak ay that moment, nandun din ang lahat ng planeta at between sa iyong chart at meron ka ring side na Virgo, Libra, lahat. Scorpio, Sagittarius, hanggang mabuo yung kabilugan ng iyong birth chart. Ngayon, depende na lang sa depende sa araw at sa oras na kapanganakan mo, kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Katulad mo, Leo, kaya ka maputi, kasi nga, Leo ka. Lalo na kung Leo ka, kung pinanganak ka ng malapit sa tanghaling tapat. Okay, note lang, sa mga Leo, ang mga Leo, kahit saang pamilya, kaya pinanganak ng tanghaling tapat o umaga o gabi, siya ang pinakamaputi, parang kutis araw sa buong pamilya. Una-una, hindi mo ba iwasang maging public figure? Tinitingnan, napapansin, kasi yun nga, basically, you're very impressive. Katulad ng araw, hindi mo pwedeng iwasan ng araw eh. Tapos yung moon mo naman, depende. Yung moon is usually goes with kasama ng araw. Pero kung depende nga sa date ng kapanakan mo, pwedeng maibang sign, pwedeng mapunta sa Cancer, pwedeng mapunta sa Sagittarius, o pwedeng makapunta sa opposite sign mo, which is tawag dito Aquarius. Yun ang dapat nating tandaan sa astrology. Ang mga bansa din, ganyan, tulad ng tao, may ginagawan din ng astrological chart. Ang Pilipinas, at mapunta na tayo ngayon sa Pilipinas, ang Pilipinas ay pinanganak o may birth date na March 16, 1521, base sa world history na tayo ay na-discover ni Magellan nung ganong petsa. So, ang Pilipinas ay may Pisces Sun sign, which is also its rising sign. Yung sinasabi kong sumisikit yung araw nung oras ng kapanakan ng Pilipinas. O yun din yung tinatawag na sa astrology na first house, yung house na kinocontain yung ating tawag dito, buong personality. Yung takbo ng ating isip, yung emotion natin sa puso. Ngayon sa Pilipinas, kung Pisces ang first house, na dinidescribe ang physical form as a group of island. Kaya hindi nakakapagtaka, o siguro naman kahit sinong bakit tayo napapaligiran ng tubig? It's because nga, we are a Pisces and we are water-bound. Parang ang boundaries natin talagang tubig. Bukod pa sa Pisces is a water sign, which is our rising sun. Kung ang Pilipinas, Aries naman ang second house, nandun din ang sinasabing pagkakakitaan o ang ekonomiya ng Pilipinas. And so forth and so on.
It goes with the 3rd house, Taurus, 4th house, Gemini, 5th house, Cancer, 6th house, Leo, 7th house, Virgo, right, 8th house, Libra, 9th house, Scorpio, 10th house, Sagittarius, 11th house, Capricorn, and finally, ang kabuuan, 12th house of Aquarius. Briefly, with Pisces in the 1st house, we are forever, sinabi ko nga, forever tied with anything water or liquid. Our rich resources come under the Aries rulership, which is our 2nd house. So anything that is refined by heat or water also describe our resources. Kaya tayo maraming bulkan, maraming hydroelectric dams, na siya rin natin nagiging problema pagdating ng kalamidad. Ang Pilipinas ay progressive kung ang namamahala ay Aries sun sign. Ano naman po ang masasabi nyo sa mga hindi sumasang-ayon sa pagbabasa ng kapalaran gamit ang astrolohiya at iba pang pamamaraan ng divinasyon? Yung mga natatakot na magpagawa ng chart at yung mga hindi totally naniniwala sa astrology, yun namang gustong-gusto kong gawan ng chart. Hindi ako naniniwala sa astrology. Kasi sila yung kung magpa-reading ay natutumbok ng tumbok na tumbok ang kanilang kapalaran, ang nagdaang buhay at ang posibleng magaganap sa kanilang hinaharap. Kaya ako, sir, hindi talaga ako interesado eh. Hindi ako interesado talaga dyan sa mga astrology na yan. Pero yung mas accurate Kaya gagawan mo ako siguro, no? Kasi hindi ako interesado. Sige, later on. Sige. Mahirap talaga hindi ka interesado, pero okay pong gawan niyo kasi hindi ako interesado. At didagdag ko pala, yung sa practice ko, pinagsasama ko ang astrology at numerology para mas accurate. Kasi yung numerology, tawag dito, napipick up niya yung directly yung present vibes nung tao, yung takbo ng utak nung tao. Tapos na-enhance pa ng tarot card reading. Sir, talagang ako hindi ako interesado dyan. Kaya mamaya pag ginawa niyo ako, siguradong tumbok na tumbok niyo. Sir, bilang pagtatapos naman, ano po yung pwede ninyong maibigay na mensahe sa ating mga kapadayon ngayong bagong taon? Okay, it has been said many times, in many ways, the world is in the midst of interesting times. No time in our personal and collective history na kailangan nating makasabay sa agos ng buhay at panahon. Makakasabay lamang tayo kung kilala natin ang ating mga sarili. Kakayanin natin ang mga takdang pagbabago sa kalakaran ng buong mundo, sa kapalaran ng buong mundo. For now, ulitin ko lang, know thyself, aralin mo ang iyong sarili, have your astrological chart done, it's never too late, and wish you all, and I'm wishing you all, good luck. Ayun, so mamaya malalaman natin yan. Ang ating astrological sign ay siguradong gagawin ni Sir Rene Vizquera. So, Sir. Pleasure. Maraming salamat po, Ginoong Rene Vizquera, sa inyong oras na ibinahagi dito sa Padayon. Napakarami po naming natutunan mula sa inyo. Mga kapadayon, ang astrolohiya ay isa lamang paraan upang masulyapan natin ang mga posibilidad ng ating kapalaran. Hindi ito final. Ating tandaan na ang mga nakasaad sa mga bituin ay maaari pa ring magbago depende sa ating mga desisyon at actions. Ang astrolohiya ay ating pang-araw-araw na gabay sa ating buhay. Ngunit sa huli, tayo pa rin ang may tanging hawak ng ating hinaharap. Hanggang sa susunod na pagsasama-sama nating kwentuhan dito lamang sa Padayon. Embracing the new 2021 with the happiest Padayon. Wow na wow mga kapadayon! Sigurado kayo'y namangha at natuwa sa episode natin ngayong hapon dahil nakita nyo naman ang ating... May bago ba tayong co-host partner? Nako, grabe ito. Talagang nakita nyo ang transformation
ni Renena Peñas into Queen Charot Maharot. Isang napakalaking pasabog para sa bagong taon yan, partner. Yes, talagang ang ating mga episode ngayong bagong taon ay talagang mga bago at tuloy na mga magbibigay sa inyo ng pag-iisip gaya ng nangyari kanina. No? Siguradong ang ating mga kapadayan, mga partners ngayon ay tumitingala sa langit. Tinitignan ang mga bituin, hinahanap ang mga planeta at tinitignan ang kanilang mga kapalaran no? Doon sa kalawakan at sa kalangitan. So mga partners, ngayong hapon na ito, ano ba ang mga pwede nating mapag-usapan na reflection sa nangyari sa atin ngayong hapon na ito mga partners? Siguro magandang pag-usapan natin nung nakalipas na taon. Ano nga ba yung ating mga reflections sa buhay? When at will mga my reflection show who I am inside? Ayan. Ayan. So ikaw partner, ikaw ang una kong tanungin dahil nag-transform ka. Ano ang naging reflection mo nung nakaraang taon na gusto mong ibahagi sa ating mga kapadayon? Sige mga partners, ako muna. So para po sa mga hindi nakakakilala, actually, napakarami kong reflection sa sa nakalipas sa taon dahil nga sa nangyaring pandemya at paano tayo makakasurvive sa pandemyang ito. There's only one way to pray at magtulungan tayong lahat ng sangkatauhan. Pero sa araw na to, mga partners, ang reflection ko ay kanina, habang inaayusan ako ni Didi, ay ginagawa akong si Queen Charot Maharot, ay nakaharap ako sa aking salamin. At at every stage and phase ng transformation, nakita ko yung iba't ibang ayos ko. Nakita ko yung mula sa oras na binura yung buong mukha ko, at tinanggal yung kilay ko, at nilagyan ako ng kilay, ilong, at palilitada yung aking mukha ng foundation. Hanggang sa unti-unti na nga na nagbago na yung itsura ko and lumabas naman yung ganitong drag queen look ko na hindi nga niya sinasadya. Ay, may kamukha daw ako artista. Yes. Actually, dalawa partner. Pwede ka bang i-mention? Sino yun? Si Ate Shawi or si Ate Cherry Pie Pikachu. Wow naman. And that being said, ayun na nga. Hindi mahalaga partner yung makita mo yung end nung gusto mong maabot, which is yung all that glitters and gold bilang isang drag queen, kundi yung sinabi nga ni Didi Marie Holiday kanina na ang importante ay yung inspiration at saya na binibigay mo sa mga tao na nanonood sa'yo. At syempre yung family mo, at the end of the day, talagang sila yung mga taong sumusuporta sa mga kaibigan mo. So dapat ang reflection nating lahat ay mahalin, pahalagahan ang ating pamilya at mga kaibigan. Ako naman partner, yung reflection ko for the past year, no, taon nagdaan. Kasi di ba ang daming hardships. Nung una talaga, ano ba to? Hanggang kailan nung petsa na? Hindi pa umaalis tong lockdown, hindi pa umaalis tong pandemyang to. So parang ang daming reklamo kasi nababagot ka na, nababalisa, hindi mo na alam kung paano mag-move forward, paano magpadayon, no? So parang it helps talaga na to look at what you have, yung blessing still. Kasi nga, di ba, yung silver lining, nandyan pa rin kahit na mahirap. Katulad ng sabi kanina, now is the year of the ox. This year is the year of the ox. At yung ox, hardworking animal yan, di ba? So, kahit mabagal siya, never siya nag-give up kasi malakas siyang isang symbol or icon. Malakas talaga siya. So, yan tayo ngayon, di ba? Siguro madaming paghihirap, pero kakayanin yan. Basta padayon lamang. And of course, it helps kasi to be grateful. Actually, doon siya nagsisimula. If you are grateful for the things that you have, yung air na hinihigang pa natin, the roof above us, the family around us, the love and support that we get from family members and friends, di ba? So, yung mga blessings na yun, if we look at those, parang hindi mo na maiisip yung mga ibang negative. Of course, they are still there. Nandun pa rin yun. Pero, i-shift natin yung ating pananaw dun sa mga bagay na kailangan nating pasalamatan. Or magpasalamat. Ganon. So, nakakatulong yun para magkaroon ng konting relief or happiness at pag-asa para magpadayon lang. Ang gaganda ng mga sinabi niyo, partners, parang nandun na lahat. Ako naman siguro mga partners, ganun din, parang katulad din ng sa inyo, marami tayong pinagdaanan nung nakaraang taon. No?
lahat ng mga kapadayo natin maraming pinagdaanan. Hindi naging pare-pareho ang naging pagbangon ng bawat isa. Di ba meron nga tayo nung nakarang episode na nagpabati sa atin, no, ng mga guro na sinasabi na kailangan nila ng inspirasyon para ma-uplift ang kanilang spirit para ituloy ang kanilang ginagawa. Sa mga panahon na dumarating ang mga pagsubok, ito yung ibinibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng reflection sa buhay. Actually, parang nakikita ko ito yung moment na kailangan kang mag-isip at ito yung panahon para gawin mong mas mabuti yung sarili mo. Para mag-recharge ka. Kumbaga, nasa sarili mong paraan. Kung gusto mong sa panahon ng pandemya ay lalo mong palungkutin ang sarili mo, sa panahon ng problema, sa mga sakuna, lalo kang bumagsak, o paano mo i-uplift yung sarili mo kasi walang ibang pwedeng tumulong sa'yo kundi ang sarili mo lang. Di ba sabi din nga nung nakaraan, di ba? Kailangan mahalin mo muna ang iyong sarili at ang pagmamahal ng kapwa ay babalik din sa'yo. So ganun lang, simple lang ang buhay. Itong pandemya, nakita ko na talagang, simple lang talagang buhay natin, may kila ang buhay. So sa mga panahon na ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na maging blessing sa iba, maging blessing tayo. Kumbaga, tulungan natin na ang bawat isa ay magbigay tayo ng positive energy. Di ba mga partners, parang ang mahalaga na dito kung paano natin matutulungan ang bawat isa. Hindi mahalaga, oo, magandang tignan kung ano yung mga puna, paano mo improve yung isa, pero pwede mo yung magbigay sa magandang pagkakataon. Palagi kang magkaroon ng busilak na puso at saka pagmamahal sa kapwa. Dahil yun ay babalik sa'yo. Dharma ang babalik sa'yo. Di ba? Yung sinabi ng karma. Good karma. Dharma is a good karma. Pero kapag meron tayong hindi magandang iniisip at ginagawa sa ating kapwa, mahirap yun kasi yun din ang babalik sa'yo. At ang mga bagay na mga ganon, mga kapadayon, kung may mga nakakasama tayo mga ganon, ang tangi lang natin pwedeng gawin siguro. Although minsan talagang nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may bugso ng damdamin, pero the best pa rin na ipagdasal mo sila na baka may pinagdadaanan itong mga nakakahalubilo mong ito, pagmamahal pa rin ang ialay mo sa kanila. It's a small word, let's spread love. And di ba? And we only have this And life, only have diba? this life. So ganun lang mga kapadayon, sa panahon na ito ng bagong taon, ialay natin ang pagmamahal sa kapwa at ang pagmamahal ay babalik sa atin. Mga partners, gusto ko lang idagdag, hanggang ngayon, nanginginig pa yung tuhod ko dahil dun sa high heels sa sinuot ko kanina. Kaya nagpalit na ako ng sapatos. Ayan. Pero gusto ko rin, I also realized today na minsan akala natin simple lamang yung mga bagay, na it's there na you just take it for granted. Pero bago natin mabuo ang isang konsepto, isang idea, ay talagang napakahirap na pinagdadaanan ng ibang tao. So, nagpapasalamat din ako sa Padayon sa pagkakataong ito na natupad isa sa mga pangarap ko na makapag-ayos ng ganito, even just for an hour sa ating programa. Maraming salamat sa ating Padayon family. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at CCP, ugaliin kami samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!